Target ng Pilipinas at Ukraine na palakasin ang ugnayan sa kalakalan at bilateral relations. Isang taon ito matapos ang pagbisita ni President Volodymyr Zelensky sa Pilipinas. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. 6 na buwan matapos italaga sa kanyang katungkulan, nais ni Ukrainian Ambassador to the Philippines Yulia Fedив na palawakin ang ugnayan ng Manila at Kyiv. Agrikultura ang isa sa mga nakikitang balak pasuking industriya ng mga Ukrainian sa bansa. Ayon sa envoy, wheat, soybeans at dairy products mula Ukraine ang unang inaangkat ng Pilipinas mula sa Kyiv at balak nilang dagdagan pa ang agricultural products na ine-export sa Pilipinas na siyang pinagkukunan naman ng Ukraine ng electronics at industrial components. Now we already are in the process of negotiation with your certification agencies in order to get the certificates for the meat products from Ukraine, like poultry, pig, and beef. Also eggs products and dairy products. Target ngayong paabutin ng lampas doble sa kasalukuyang $70 million ang kabuuang halaga ng kalakalan ng dalawang bansa sa susunod na 4 na taon. Palalakasin din ang kooperasyon pagdating sa fashion at creative industries. Nananatili naman daw bukas ang gobyerno ng Ukraine para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumisita sa Kyiv at iba pang lungsod sa bansa. Pero dahil sa patuloy na gyera nito kontra Russia, kailangan umanong siguruhin muna ang kaligtasan ni PBBM at ni First Lady Liza Marcos bago matuloy ang anumang planong pagbisita ng Pangulo. Inaayos naman daw ng gobyerno ng Pilipinas at Ukraine kung paano maisasakatuparan ng Pilipinas ang pangako nitong magpadala ng mental health workers sa Ukraine. We have already several meetings with representatives of health system of Philippines and also with armed forces of Philippines. So during all courtesy calls we now have with medical armed forces, with different kind of medical institutions, we are now more discussing the formats of this cooperation. Susuportahan din daw ng Ukraine ang planong pag-apply ng Pilipinas bilang non-permanent member ng United Nations Security Council. Ayon kay Fedив, full support din ng Pilipinas sa UNESCO Executive Board at sa UN Social and Economic Council bid ng Ukraine. Kagabi, idinaos ng Embahada ng Ukraine ang una nitong National Day celebration sa bansa na dinaluhan ni Foreign Affairs Undersecretary Charles Jose at Diplomatic Corps din na si Vatican Ambassador Charles John Brown. Kamakailan, formal na ring binuksan ng Embahada ng Ukraine sa Pilipinas sa Makati City. Target ngayon ng dalawang bansang makapagbukas ng Embahada ng Pilipinas sa Kyiv sa susunod na 3 taon na siya ring inaasahang ilalagi ng termino ni Fedив bilang unang ambassador ng Ukraine sa Pilipinas. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel.